tayo po'y magsitayo. Pwede po natin puso at isipan sa gawain. Merry Christmas po sa lahat. Today we're going to celebrate the red candles that represent the message of Christmas. The first candle is the candle of hope. This candle represents our hope in this hopeless world. All of us are sinners, but because of God's love, a prophecy of hope was mentioned in Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The second candle is the candle of love. This represents the new love that was brought to Joseph and Mary through the angels telling them that Mary will give birth to a son, and they will call him Jesus. This was mentioned in Matthew chapter 1, verse 21. It says, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. The third candle is the candle of joy. This represents the shepherds' joy when they heard the angel's news that a boy was born in Bethlehem. This was mentioned in Luke chapter 2, 9 to 11. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I will bring good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. The fourth candle is the candle of peace. This represents the peaceful town in Bethlehem when Jesus was born. This was mentioned in Luke chapter 2, verse 4 to 6. So Joseph also went out from the town of Nazareth in Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a baby. While they were there, the time for the baby came to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. Okay, ohayou gozaimasu. Good morning and magandang
umaga po sa ating lahat. And Merry Christmas! Merry Christmas po sa ating lahat. Nawa, ang diwa ng Kapaskuhan ay maranasan natin ang kapayapaan at ang kaligtasan mula sa ating Panginoon. The essence of Christmas is all about Jesus. Amen po. At samahan po ninyo ako sa pagbubukas ng banal na aklat sa Hebrew chapter 13 verse 15. Kapitulo 13, versikulo 15. Ayon po sa sinasaad, kaya't lagi tayo maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, sa pagpupuring magpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanyang pangalan. Amen po. At pansamantala po tayo pumikit at manalangin po tayo. Oh yes, O Lord, that's our God. Nandito po kami muli. Patuloy na pupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa loob ng isang taon na sinumahan mo kami, O Lord, dalangin namin Ama, ang paghahari mo nawa mapasa amin. At sa mga darating na taon, nawa patuloy kang kumilos, patuloy kang mangunan, patuloy kang maghari sa aming buhay. Lord, sa mga kaganapan ng aming buhay, lalo higit sa iyong iglesia, nawa ang pagkakaisa sama-sama, nawa ipagkaloob mo, O Lord, upang manatili ang gawain na ito, higit, O Lord, ay ikaw ay maitaas at maparangalan. At higit, tulungan mo po kami sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Lord, dalangin namin, Ama, sa lahat ng kabutihan mo, kadakilaan mo, nawa patuloy pagkaloob sa aming lahat. Lord, ang kapayapaan, ang pag-ibig sa isa't isa, higit, O Lord, ang kagalakan sa aming mga puso, sa pag-serve sa iyo, God. Nawa, samahan mo po kami at ang aming pag-asa ay tanging sa iyo lamang. Ikaw ang patuloy na maitas maparangalan sa aming buhay at sa mga kapatiran namin na papunta pa lamang. Nawa, samahan, ingatan mo po sila kung makasama namin sa pagdiriwang ng Christmas na ito, O Lord. Ang Christmas celebration na ito. Ikaw lagi ang pangalan mo ang maitaas, O Lord. Salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa at sa mga lingkod na gagamitin mo upang maghandog ng mga awitin para sa iyong kabutihan, kadakilaan, O Lord. Tulungan mo po kami at ikaw lagi ang maitaas at maparangalan sa aming buhay. Sa lahat ng aming ginagawa, O God, thank you so much, O Lord. We praise you and we pray always with thanksgiving. In the mighty name of Jesus, O God, we pray. Amen. Amen. Amen! God is good! All the time! All the time! God is good! To celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Kaya po, nandito po tayo ngayon. Umawag po tayo ng smile. And pag-iit po natin ang bawat isa. Amen? Hallelujah! Merry Christmas!
King of Kings, oh God. Hallelujah. We love you, Lord. Jesus. Oh, we is your name, Jesus. We worship your name, oh God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Into the darkness, we were waiting, without hope, without light. Straight from heaven, you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and promise. To a virgin came to birth from the throne of endless glory. To the cradle in the
Purihin ka, Panginoon. Mabuhay ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Muli, nagpupurit ka rin at papasalamat. Mabuhay ka, Panginoon. Karapat-dapat na papurihan ka at pasalamatan ka, O Lord. We thank you, Jesus. Ngayon, we celebrate ang iyong kapangalanan, Panginoon. Inaalala namin, Panginoon. Dahil ikaw ang nag-iisang tagapagligtas, O Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. Buhay na mabubigan. Thank you, Jesus. We worship you in the spirit and in truth, O God. Thank you, Jesus. Let's sing it again. You are worthy.
Praises be to the King of Kings. Merry Christmas to everyone. And let us read together the Matthew 1-3, chapter 1, verse 23. Pakibasa po sa Matthew 1:23 ang ating scripture reading. At ito po ang sinasaad. Maglili ang isang birhen at magsilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa pagkabasa. Magsiupo po tayong lahat. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Mukhang tahimik ang bawat isa. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. God is good. And all the time. Palakpakan natin ang ating Diyos. Masarap po bang magpuri sa ating Diyos? May kagalakan po ba sa presensya ng ating Diyos? Amen. May kasiyahan po ba sa piling ng ating Diyos? Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Tunay na mabuti ang ating Diyos. Kaya tayo po ay naririto, sama-sama, sumasamba at pinupuri ang ating Diyos. Oh, God is good. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Aming Diyos, Diyos na aming pinaglilingkuran. Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal, Diyos na tapat, Diyos na dapat sambahin ang aming mga buhay. Salamat po sa araw na ito na pinagkalog niyo sa amin upang patuloy na purihin ka, sambahin ka, alalahanin ang mga kabutihan na patuloy mong ginawa sa amin. Tunay na napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hindi ka nagkukulang, hindi mo kami iniiwan, ika'y palagi nariyan sa amin. Kaya aming Diyos, patuloy na ang buhay na ito ay sumasamba at nagpupuri sa iyo. Ang dalangin sa umagang ito, malaya ka pong kumilos. Patuloy na makiusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ipaunawa sa amin ang iyong mensahe sa umagang ito at patuloy na itanim niyo po sa aming puso't isipan upang patuloy na makita ito sa aming mga buhay. Aming Diyos, patuloy na ikaw yung maitaas at mapapurihan sa umagang ito. Sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ha? Tingnan niyo po ang katabi niyo. Ha? Anong nakikita niyo? Batiin niyo naman po sila ng Merry Christmas! Merry Christmas! Maligayang Pasko! Gayang Pasko Pangka! Merry Christmas! Ay, basta. Okay, nakita niyo na? Nakita niyo na kaladkanan niyo? Ngayon, tanungin niyo naman po sila, no?
tanungin niyo sila kung sa tingin nila, okay? Okay, wait lang. Okay, tanungin niyo sila, sa tingin niyo ba magiging masaya ang Pasko niyo? Eh, tanungin niyo po yung katabi niyo. Hindi po si Pastor. No? Is your Christmas merry? Masaya po ba ang Pasko mo? Magiging masaya ang Pasko mo? Ha? Magiging masaya kaya ang Pasko niyo Christmas mo yan, pero kahit wala kayo sa Pilipinas? Sabay kakanta, wala pa rin tatalo sa Pasko ng Pinas. Di ba? Masaya pa ba ang katabi nyo? Mukhang humina ang boses niya. Masaya ba tayo kahit wala tayo sa Pilipinas? Oh, isa-isahin ko pa ha. Yung katabi nyo kaya magiging masaya kahit wala siyang regalo? Ha? ano na? Magiging masaya ba ang katabi nyo kahit wala siyang regalo? Alam? Juniji dito? Mukhang kanina malakas pa yung boses ha. Pahina lang pahina ha. Oh, ito pa susunod, no? Magiging masaya kaya ang Pasko nyo kahit sa araw ng Pasko ay may pasok? Ha? Sino may pasok? Sa darating na Pasko. Masaya pa po ba? Okay. Masaya ba ang Pasko nyo? Kahit sabihin natin na walang lechon sa inyong harapan. Oh, mukhang pababa yung lakas ng ano ah. Ay, lechon! And last thing, tanungin ko kayo. Masaya ba ang Pasko nyo kung may 500 pesos lang kayo? Pang Noche Buena? 500 yan. Ay, 500 pesos. Sabi kasi, di ba, sa Pilipinas, 500 pesos is enough for Noche Buena. Sabi po nila, no? Alam niyo kapatid, no? Kung makikita natin, no? Minsan, maraming rason na nakikita ang tao na masasabi nila na hindi sila magiging masaya sa Pasko. Maraming makikita o dahilan na minsan sinasabi ng tao hindi masaya ang Pasko. No? Sinasabi, porket walang handa sa kanilang harapan, porket wala sa Pilipinas, wala nang kasiyahan. Alam niyo mga kapatid, nais kong ibahagi sa hapong ito. There are reasons to be merry. Maraming rason, lalo-lalo na sa darating na Pasko. Maraming rason kung bakit tayo pwedeng maging masaya. Amen po ba? Maraming rason. You know, Christmas celebration, ito po ay inaalala natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. 2,000 years na nakalipas,
May Panginoong Hesus na ipinanganak. May Panginoong Hesus na bumaba dito sa lupa para sa bawat isa. Sinabi po sa Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. What does it mean? That God is with us. Kasama natin ang ating Diyos. Kung titignan natin, kapatid, maraming rason para maging masaya. Lalo na dumating ang Panginoong Hesus para sa bawat isa. Ang pinaka-ugat ng ating kaligayahan, ng ating kasiyahan, ng ating kapayapaan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Alam niyo po, kung titignan natin, isa sa mga rason kung bakit tayo ay dapat maging masaya sa araw man ng Pasko o sa araw-araw ng ating buhay. Unang-una, dahil there is a God who loves us. May Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Tignan niyo katabi niya. May nagmamahal ba dyan? Ha? Gusto, tinamaan ako doon ha. Alam niyo, dumating ang Panginoong Jesucristo para nais ipaalam, iparamdam ng Diyos na mahal niya tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay pinadala ang Panginoong Hesus para ipakita kung gaano niya tayo kamahal. Kahit walang nagmamahal sa iyo dito, may Diyos nagmamahal. Sinabi po ng Panginoong Jesus sa 1 John 4:19, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Napakaganda po ito. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Napakaganda, kapatid. Pinakita niya ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak dito sa mundo para lamang malinis ang ating mga kasalanan. Patawarin at tubusin ang ating ginawang kasalanan o sa ating mga kasalanan. Kapatid, kung tatanungin nyo, bihira sa tao o hindi kaya ng tao na ibigay ang anak niya sa mga taong nagkasala sa kanya. But you know, ito ang kagandahan sa ating Diyos. Ibinigay niya yung kamahal-mahal niyang anak na si Jesus para lang. Tignan mo yun sa katabi mo. Para sa iyo, sabi mo. Para sa iyo, kapatid. Para sa iyo sa kapatid.
Mahal na mahal tayo ng Diyos. Alam niyo po, kung titignan niyo, ang Pasko ay napakakulay. Naglalagayan ng kulay na dekorasyon. Naglalagayan ng malaking Christmas tree. At naglalagay ng mga magagandang Christmas light. Kung titignan mo, napakaganda ng season na ito. Maraming mga bata, gusto na lang palaging Pasko. Kasi may ninong at ninang siya. Hindi naman pasto. Excited? But you know, the reason of this season? This is the season. But you know the reason? It's because of Jesus Christ. Na tinubos ang ating mga kasalanan. Siya ay pinanganak, naghirap, namatay, at muling nabuhay para patuloy na tayo rin ay mabuhay kapag tayo ay namatay na. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam mo, ang Diyos, kung titignan mo, parang ganito yan. Ginagawa niya ang lahat ng bagay para lamang sa kanyang anak. Kahit na sa tingin niya na kailangan niya mag-sacrifice para sa kanyang anak. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Para rin sa mga magulang. No? Kung titignan nyo, masisiyan ba kayo ang anak nyo na walang sapatos? Na naglalakad? Na nahayaan mo ba ang anak nyo na patuloy na maglalakad? Na walang tsinelas? No? Ang mga magulang, gagawin nila ang lahat para lang sa kanyang mga anak. And ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. He did His best para po sa bawat isa, para ipakita ang pagmamahal niya. And yan ang gustong ipakita sa atin ng Diyos. Ang tanong, nakikita ba natin ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa? Alam niyo po ang katotohanan, ang pag-ibig lang ng Diyos ang patuloy na pupuno sa bawat isa. Walang iba, kapatid. Kahit na anong sikap mo sa sarili mo, kung wala ang Diyos, walang kapunuan sa buhay. May nakita po ako sa maybe some of you kilala po nyo si Mark Stephen Obrero. Si Mark Stephen Obrero po is isa sa mga LGBTQ, kasama po sa LGBTQ community. And ito po si Mark Stephen Obrero, simula ng pagkabata niya, ay nung bata siya po ay namolestya, nabuli sa murang edad. Kahit ayaw niya, dahil siya ay bata, wala rin siya nagawa. And ito po si Mark Stephen Obrero, lumaki siya nang walang kasamang tatay. And you know, ang hirap mabuhay
ng walang tatay. And aside from that, namules siya na, lumaki ng walang tatay, at isa pa, kinamuhian ng kanyang nanay. Isa sa rason kung bakit kinamuhian siya ng kanyang nanay na nakikita niya, ay dahil ang nanay niya ay na-rape ng tatay niya. And isang araw, namatay ang pinsan niya na mahal ng nanay niya rin. Alam mo ang sinabi ng nanay niya? Mabuti pa, ikaw na lang sana ang namatay. Kung makikita mo, broken ang buhay ni Mark Stephen Obiro. And alam niyo po, hindi niya nakita ang pagmamahal sa nanay, sa tatay. Alam niyo po, gumawa siya ng mga pamaraan para lamang makita ang pagmamahal. Hinahanap niya sa relasyon ng kapwa lalaki. Hinahanap niya sa pagmamahal, sa mga kasiyahan, sa mga makabundong bagay. Dumating sa punto na nag-success siya. Siya po ay naging super Serena sa Itbulaga. Doon nagsimula ang pagkakilala niya. Dumating sa punto, nagpaganda siya dahil may pera siya. Dahil nagkaroon siya ng pera, nagagawa niya na ang anumang gusto niya. Party dito, party doon. Dumating sa punto, nakasama rin siya sa mga pelikula ng ibang bansa. Dumating sa punto, nasa tuktok na siya. Masasabi mo, lahat ng pangangailangan niya ay nasa kanya. Pero dumating sa punto na kahit gaano dami ng pera, kahit gaano siya kasikat, kahit gaano kadami ang gamit niya, alam niyo po, sinabi niya, there is still something missing. May hinahanap pa rin siya. At walang iba, nakita niya, tanging sa Diyos lamang. Tanging sa relasyon niya na lamang, sa pagmamahal ng Diyos niya, nakita ang tunay na pumuno sa kanyang buhay. Hindi niya, kapatid, nakita sa kayamanan, sa relasyon, sa kasikatan, kundi nakita niya sa ating Diyos. Kung titignan niyo po, 4 months ago, sinabi po, in-interview siya ni Snooki. Sabi niya po, ang ano niya, title nito, From Super Serena to a Man of God. In his interview, kung makikita niyo po, na tanging, laging nasasabi niya,
na walang pumupuno. Walang pumupuno sa kanyang buhay, kundi lamang ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Kapatid, yes, Mark Stephen Oblero is not perfect. Nag-struggle siya. But alam nyo, sa panahon na bumabagsak siya, mas lalong nakikita niya ang pagmamahal ng Diyos. At alam mo po, sa ngayon, siya ay nagsishare ng mga salita ng Diyos sa kapwa niya LGBTQ. Siya ang ginagamit ng Diyos. Pumupunta sila sa Thailand, sa iba't ibang lugar, para ibahagi kung sino ang Panginoong Hesus. Para patuloy na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Kapatid, marahil sa atin, maraming mga bagay dito sa mundo. Marahil sa atin, na sa tingin mo, ay nasa iyo na ang lahat. Ngunit kapatid, darating sa punto, makikita ng bawat isa na kailangan mo pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Kapatid, only God can feel the love that the human hearts long for. Marami sa atin marahil may hinahanap na pag-ibig. Marami sa atin lumaki rin sa broken family. Marahil sa atin may mga relasyon na nasira sa pamilya man, sa boyfriend, girlfriend, sa asawa, anumang bagay, masasabi ko lamang kapatid, sa Panginoon nyo lamang makikita ang tunay na kapunuan. Amen po ba? Amen. Mararanasan niyo kapatid. Mararanasan niya. In isang bagay, yan po ang isang bagay natin, no? Bakit tayo ay patuloy na magsasaya? Dahil may Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin. Pangalawang bagay, kapatid, isang rason kung bakit tayo ay dapat magsasaya is patuloy that there is a God who is with us. Amen? May Diyos na kasama tayo. Hindi tayo nag-iisa. May Diyos tayong kasama, kapatid. Marahil sa bawat sa atin, dumating sa punto na parang bang mag-isa na lang. Iniwanan ng lahat ng bagay dito. Pero may mabuting balita, kapatid. Kasama mo ang Diyos. Yan ang isa ring rason kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus dito sa lupa. Para iparamdam sa bawat isa na hindi tayo nag-iisa. Sinabi po sa Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. That God, ibig sabihin that God is with us. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Alam mo po, ang Diyos, sana okay na siya dun sa langit eh. Bakit pa siya bababa dito?
Kontento na siya doon eh. But you know, siya ay nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa para maramdaman mo at makita mo na may kasama ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Sabi po sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Sino tong Word na to? Si Jesus Christ. Nagkatawang tao. Para siya ay mag-dwell sa bawat isa sa atin. Alam mo, ang problema lang, tingnan yung katabi nyo. Siya yung tumatakbo. Sabihin mo, ikaw kasi ang tumatakbo eh. Ikaw kasi ang lumalayo. Kaya minsan nararamdaman mo mag-isa ka. Guilty ba yung katabi nyo? Hindi naman. Ha? Nandyan siya. Kasama mo siya. Ikaw lang ang tumatakbo. Alam mo, ang Diyos gustong paramdam yung pagmamahal niya sa iyo. Gusto niya iparamdam yung kapayapaan. Gusto niya iparamdam yung kasiyahan. Gusto niya iparamdam yung kaganapan. Minsan tayo lang umiiwas. Alam mo, kung kilala mo lamang ang Diyos, siya ang Diyos ng kagalakan. Siya ang Diyos ng kapayapaan. Siya ang Diyos ng kasiyahan. Siya yung Diyos na pagmamahal. Siya yung Diyos ng lahat. Kung kilala mo lamang ang Diyos, ang Diyos lamang ang tangi mong kailangan. Yan yung Diyos na yan. Kaya tayo nagse-celebrate. Ang rason kung bakit siya pumunta dito, iparamdam na kasama mo siya. Kung kanina, medyo bata-bata ang pinakilala ko. Ngayon, may papakilala ko ulit sa inyo. Ha? May gusto kong papakilala sa inyo. Sigurado magiging masaya sila. Kilala niyo to? Oh! Mga crush ng nanay natin. Ha? Gary B. Isang Kristiyano na ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Ginagamit niya ang buhay niya para patuloy din ibahagi ang Panginoong Jesus. And alam niyo po si Gary B, sa gitna ng ngiti niya, alam po, marami din niyang pinagdaanan. Marami din niyang pagsubok na hinarap. Kung titignan natin ang background ni Gary B. Si Gary B po, nagkaroon din ng pamilya, naging broken family din sila. And you know, si Gary B, dumating sa punto na sunog din ang bahay niya. Sino po bang masaya na masunog ang bahay? Iniisip mo, pinag-ipunan mo lahat. Nangakong nangarap ka na magkaroon ng bahay. Pero dumating sa punto, nasunog. Sino masaya? Wala. And you know, dumating din sa punto na nasunog din ang pamilya niya. Naglilingkod din siya, pero yung mga anak niya dumating sa depression. Paano mo masasabi? Paano ka mag-stand sa pananampalataya sa bagay na gano'n?
In 2018, habang nagpe-perform siya sa ASAP, sumayaw siya. Ganun. Doon. Yung unang pasok pa lang, sabi niya, may naramdaman siyang pumitik sa kanyang puso. And mabuti, hindi siya natuluyan yun. Nung pinakita, chinek ng doktor niya, may 95% na naka-block sa puso niya. Sa ugat. Sabi ng doktor niya, mabuti na. Hindi talaga pumutok. Kasi pwede maging sanhi na kamatayan niya. If I'm not mistaken, nangyari yan ng May 2018. Nagkaroon siya ng major operation. And alam niyo po ba, anong sumunod nangyari? Noong 2018, a month ng pagka-opera niya sa puso, sumunod naman, nakita ng doktor na meron siyang cancer in kidney. Wow. Wow. Kaya po ba? Ha? Kaya? And you know, dumating sa punto si Gary B. Nung siya ay 14 years old din po, no? Kasi tinanong siya, if I'm not, Tony Gonzaga, tinanong siya, ano yung bagay na masasabi mong pinagpala ka talaga, Mr. Gary B? Sinabi niya, buhay. Buhay ang isang bagay na gusto niyang ipagpasalamat sa Panginoon. You know, when Gary V, 11 years old, pumunta siya sa dagat, nakita niya si tito niya doon. And yung anak ng tito niya na babae, tumatakbo sa dagat, umiiyak, at hinahabol ng nurse. Tinanong niya ang kanyang tito, Tito, bakit po siya umiiyak? Sinabi naman ng tito niya, meron siyang diabetes. And dahil meron siyang diabetes, kailangan siyang injeksyonan araw-araw. Araw-araw. And you know, sinabi ni Gary B, ayaw kong maging ganyan. I don't want to be like her. Sinabi niya sa tito niya. But you know, 14 years old, dumating si Gary B ng 14 years old, nagkaroon siya ng diabetic. Nagkaroon siya ng diabetes. And type 1 diabetes. And you know, yung blood sugar niya, pumatak ng 722. 14 years old. At ito ang sinabi ng doktor sa kanya. Sa mga sitwasyon na ganyan, 30 years na lang ang duration. But you know, ngayon, ilang taon na po si Gary Lee? Alam ka. 60 years old. Nasa 60 years old plus. 60 years old. Ano po? Senior na po siya. And ngayon, tingnan mo, 14. Ilang taon na po ang nakalipas. Siya ay nabubuhay pa ngayon. And one thing na nasabi niya sa mga patutuo niya, lahat ng bagay na ito ay napagtagumpayan niya dahil sa tulong ng Panginoong Diyos.
Sabi niya, isa sa pinaka-safe place niya sa gitna ng bagyo ay yung nasa kamay siya ng Diyos. Kapatid, hindi ka man si Gary B. Hindi man tayo si Gary B. Pero iba-iba tayong pinagdaraanan sa panahon ngayon. Iba-ibang sitwasyon, iba-ibang degree ng mga pagsubok. Pero isang totoo, kasama natin ang Diyos. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos, anumang pagsubok, kaya nating pagtagumpayan sa biyaya at grasya ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Bumaba ang Panginoong Hesus para iparamdam sa bawat isa. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin siya. Kung titignan natin po, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga disipulo, alam niya na itong mga disipulo dadaan sa mga pagsubok, sa mga bagay na gagawin nila sa Panginoon. Inutusan ng Panginoong Hesus ang mga disipulo, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. At ito po, nag-utos ang Panginoon, pero may pangako siya. Ano ang sinabi niya sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus? Pakibasa nga po. Amen? Kasama natin ang Diyos. Habang tayo nabubuhay, kasama natin ang Diyos. Nais iparating ng Diyos sa bawat isa, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya. Whatever hardship we go through, let us always remember that God is with us. Kaya kapatid, may reason kung bakit tayo ay dapat magsaya. Kasi kasama natin ang Diyos. Amen? May pagmamahal na kapatid, may pangako na kasama mo siya. Nakikita natin. At isa pa kapatid, pag may Panginoong Jesucristo ka, nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, masasabi ko kapatid, there is a God who give us assurance of eternal life. May kasiguraduhan ka kapatid, na may buhay na walang hanggan ka kung may Panginoong Hesus ka sa ating buhay. Alam niyo po, noong Friday, ewan ko ba, nung nag-scroll ako ng Facebook, pagbukas ko, sunod-sunod, may nakita akong 3 namatay. Una, nakita ko yung tatay ng kapatid ko, ay tatay ng kaklase ko. Hindi po kapatid ko, ha? Pero wala na rin talaga si tatay. 2018 pa, wala na si tatay, no? Yung kaklase ko, nung nakita ko, kaklase ko namatay, yung tatay niya, namatay. Sumunod naman, pangalawa, on the same day, ha? Yung baby naman ng isang kaklase ko ang namatay. Nagtuloy-tuloy ako sa scroll ng Facebook. Nakita ko din yung Yusik ng DPWH. Cabral. Di ba?
In one day, nakita ko 3 ang namatay. Sa Facebook lang yun hindi pa tumagal. I saw the reality na ang buhay ay saglit lamang. Na ang buhay ngayon kasama mo, pero di mo alam kung hanggang kailan kasama mo. Ang buhay po ay may lang. Kaya, kapatid, kung tatanungin ko kayo, kung dumating sa punto, mawala tayo, ay kasiguraduhan ba tayo na pupunta tayo sa buhay na walang hanggan? Alam po ba natin kung saan tayo tutungo? May katotohanan, kapatid. May kamatayan. Ngunit alam niyo, kapatid, may isa pang katotohanan at ito ay mabuti. Ano po yun? Alam niyo? May buhay na walang hanggan sa Panginoong Hesus. Kapatid, isa sa rason kung bakit ang Panginoong Hesus ay bumaba dito sa lupa para sabihin sa iyo, kung ang buhay mo ay nasa akin, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo. May nabuhay na walang hanggan sa Panginoong Hesus. Ang tanong lang, kapatid, may Panginoong Hesus ba tayo sa ating buhay? Tinanggap ba natin siya bilang Diyos sa tagapagligtas natin? Kapatid, sasabihin ko po, walang buhay na walang hanggan kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen. Sinabi po, sa John 3:16, ganito pinakita ng Diyos ang pagmamahal. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Pakibasa nga po, that who marahil, kapatid, gasgas na ang salita na to. Pero gusto kong sabihin, hindi nawawala ang katotohanan ito. Na ang buhay sa Panginoong Hesus mo lamang tunay na makikita. Sabi po sa John 5:11 verse 12, and this is the testimony, ito ang totoo, that God has given us eternal life sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. In this life, kanino po ba? Pakibasa, in this life, saan natin makikita? At sino po ba itong Son na sinasabi ng Biblia ito? Ang Panginoong Hesus. Kapatid, sa Panginoong Hesus mo lamang makikita ang buhay na walang hanggan. Kaya, kapatid, habang may oras pa, habang may panahon pa, habang humihinga ka pa, huwag mong sasayangin na. Tanggapin mo na siya sa iyong buhay. Hanggat hindi pa huli, kapatid. Ang buhay na walang hanggan ay makikita mo lamang sa Panginoon. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son, ano po sinasabi? Does not have life.
Kaya kapatid, nakikiusap ang salita ng Diyos sa sayo. Nais niyang ipagsigawan, kapatid, na ang buhay na walang hanggan lamang ay sa Panginoong Sus. Tanggapin mo na siya sa buhay mo. Hayaan mo na siya na maging hari at ng Diyos ng buhay mo. And masasabi ko, kapatid, you will never regret kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. You will never regret. Kasi, ang Panginoong Hesus lang ang pupuno ng ating buhay. At siya magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Amen po ba? Amen. Alam niyo, kapatid, kung titignan niyo lang ang kagandahan ng pagdating ng Panginoong Hesus, may rason ka kung bakit ka magsasaya. Tatlong bagay. Reasons to be merry. Kasi there is God who loves us. There is a God who is with us. And there is a God who gives us assurance of eternal life. That's the message of God sa araw na ito. Halapakan po natin ang Diyos. Tayo po ito ngayon.